Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark! Mel, manipis na yung tao ngayon sa loob ng Loyola Memorial Park dito sa Marikina dahil pagkagat pa lamang ng dilim kanina ay nagsimula na umuwi yung mga tao. Yung nakikita nyo yan ay yung pailan-ilan na lamang na papasok, mas mahaba o mas makapal ang tao, yung buhos ng tao na papauwi na sa kanilang mga bahay. Hindi nga umabot, Mel, sa estimate ng otoridad na 10,000 na bibisita ngayon dito sa Loyola Memorial Park ang dumating sa maghapon na ito. Maliban sa binanggit kanina ni Mike na dahil may pasok na bukas ay hindi rin kasi komportable, Mel, ang pagdalaw ngayon dito dahil sa maghapon na uulan, araw, kaya nagputik na yung buong sementeryo. Kaya marami sa ating mga kababayan ay masabing nakadalaw at nakapagtirik ng kandila, hindi na rin nagtagal. Sa aming maghapon na pag-iikot sa loob ng sementeryo ay saksi kami sa ilang storya ng mga buhay dito sa himlayan ng mga patay. Matingkad ang kulay ng simbolo ng pakikipaglaban sa puntod ng labor leader na si Kap Popoy Lagman. Halos 10 taon na nang siya'y paslangin sa UP Diliman pero hindi raw namamatay ang kanyang pakikibaka. Gaya ng patuloy na pakikibaka naman ng kanyang pamilya para sa kanyang hustisya. Siyempre hindi magkakaroon ng closure hanggat walang katarungan. Pag nagpa-follow up naman kami, sinasabi nila na may ginagawa silang paraan. Ang huling sabi ng isang general ay under surveillance sa ganitong lugar. Pero tumatakbang panahon ay wala. Mabuti pa mga sikat at may pangalan, dinadalaw ng hindi nila kilala. May mga puntod ritong tila na libing na nga sa lupa, maging ang kanilang alaala. Dahil kahit undas man lamang, walang nag-abala. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Hanap buhay naman ang sadya sa sementeryo ng mga kabataang ito na dinampot dahil sa pagtutungkap ng mga kandila at pamumulot ng basura. Nanguha po kami talaga ng plastic. Kumukuha lang po kami pangkain. Kaya kami kumuha ng kandila. Wala ang trabaho, sir eh. Sa gate ng sementeryo nakatambak ang mga babasagin ay pinagbabawal sa loob dahil baka makabubog. Nag-alaki 9 unit naman ang mga security guard ng Loyola Memorial Park sa pag-amoy ng mga alak na nagpapanggap ng mineral water para makapasok. Akala nila hindi namin mahalata, pero inaamoy namin yan. Matiwasay, Mel, ang maghapon dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Masaya ang otoridad dahil dyan at ang mga bumisita dahil wala nga malaking aberyang naganap. Ang hindi lamang masaya, Mel, ay yung mga nagtitinda ng pagkain at bulaklak dahil talaga raw matumal ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon dito sa sementeryo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Puntahan po naman natin ang libingan ng mga bayani sa loob ng Fort Bonifacio sa Taguig. Nakatutok doon, live din po ito, si Joseph Morong. Joseph. Mike, mga presidente, mga kilalang tao at mga sundalo naghuwis ng kanilang buhay para sa bansa ang ilan sa mga nakalibing dito sa libingan ng mga bayani. Pero kumpara sa mga malalaking sementeryo sa Kamaynilaan, kukonti lamang at hindi masyadong siksikan yung mga tao dito sa libingan ng mga bayani. Dito nakalibing ang dalawang dating presidente ng bansa na sina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal, ama ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Katabi ng puntod ni dating Pangulong Diosdado ang puntod ng asawang si Eva. May bulaklak galing kay Pangulong Noynoy Aquino. Dito rin nakalibing ang ilang national artists tulad ng mga pintor na sina Ang Kyukok, Jose Hoya at manunulat na si Nick Joaquin. At ilang dating opisyal ng gobyerno tulad na Senate President Blas Ople at PCGG Chairman Heidi Yorak. Hindi maiwasan ang ilan na magpa-picture sa mga puntod ng mga kilalang tao. Pero may ilan rin namang taimtim na nag-alay ng panalangin para sa kanilang mga yumao. Ang retiradong sundalong si Salomilo Mari, emosyonal pa rin habang nagdadasal para sa amang si Felipe. May 10 taon ng patay ang ama. Hindi ko makalimutan. Para naman sa anak ni Ople na si Toots, salamin ng kulturang Pinoy ang taunang undas. Unique sa very Pinoy yung pagdalaw natin sa mga nauna sa atin. Una, that's also rooted in our spirituality as a country. Pangalawa, yung family ties natin. Kaya sakripisyo man na suungin ng ulan mabisita lamang ang mga yumao na, hindi ito alintana ng mga Pinoy. Kahit isang beses isang taon na ipapakitang ang pagmamahal at pag-aalala, hindi natatapos sa kamatayan. An affirmation na ang pamilya ang
dugo, di ba, ang blood ties go beyond mortality. It's love for, especially for one parent or for our parents, that's immortal. Mike, yung nakikita mo sa aking likuran, ayan yung mga cruise para dun sa mga sundalong namatay ng World War II. Yung iba, mga hindi na nabisita, pero dilagyan na rin sila ng mga flag at saka mga kandila. Sa mga oras na ito, ay may mga nakita na tayong mga kababayan na unti-unting umalis dito sa sementeryo. Pero may ilan naman na ngayon pa lamang nagtutulos ng kandila para sa kanila mga yumao. Ayon sa pamunuan ng libingan ng mga bayani, kumpara sa mga nakaraang taon, ay mas kukonti raw ang pumunta ngayon dahil nga meron naman silang weekend para dumalaw sa kanila mga yumao. Mike? Maraming salamat, Joseph Borong. Yung ilang po nating kababayan, imbis na makipagsiksikan sa mga sementeryo, sa mga kolumbarium dinalaw ang kanilang mga yumao. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan. Tahimik at malayo sa siksikang sementeryo dito sa Ascension Columbarium. Ang pamilya Castillo na maagang dumalaw sa vault ng kanilang yumaong mahal sa buhay matapos magsindi ng kandila, sama-samang nagdasal. Kesa doon sa may sementeryo, mas maraming tao, mas masikip. Dito pa, aircon pa dito. Ang pamilya Oroña naman, inilabas muna mula sa vault ang urnang na mayapang ina ng tahanan na si Cora. Sa itinayong tolda sa garden ng Columbarium, nagsalo-salo sila sa inihandang pananghalian. Madala mo kahit saan. Kung doon sa doon sa sementeryo, doon ka na lang. Hanggang doon lang. Halos karamihan sa mga nakalagak dito, Filipino-Chinese. Mas practical raw kasi ito at 50% mas mura sa tradisyonal na mga nicho at mausoleo. Iba tanggap na talaga. Yung lot, magkano yung lot? Around mga 200,000-300,000. Ganon din naman dito, lifetime din naman. Dito naman sa Mount Carmel Columbarium na marami ring Filipino-Chinese na nakahimlay, nakilala ng GMA News ang pamilya de los Santos. Magkahalong kulturang Chinese at Katoliko ang kanilang paraan ng pag-alala sa mga yumao. Pagkatapos mag-alay ng bulaklak at dasal, sinunog nila mga papel na ito na kung tawagi Kim. Simbolo raw nito ay pera. Ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa, sa kabilang buhay, ano po yung... May panggastos din sila. Sa Chinese, di ba, pag yung ililibing sila, nagsusunog kami ng mga yung sasakyan, mga parang bahay-bahay, parang kanila din yung pati damit nila, sinusunog namin. Padala din yun sa kanila. Iba-iba man ang paraan ng paggunita sa undas, dito raw higit na naipamamalas kung gaano katibay ang samahan ng pamilyang Pilipino. Patunay na di napuputol ng kamatayan ang ugnayan ng mga magkakamag-anak hanggang sa kabilang buhay. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Dinalaw ni Lauro Visconde ang puntod ng kanyang mag-iina sa Manila Memorial Park sa Novaliches sa lungsod ng Quezon. Nung Biyernes pa lang daw ay nasa sementeryo na siya at doon na siya nanatili. Panata raw kasi niya yan na makapiling ang mag-iina niya sa loob ng 4 hanggang 5 araw tuwing undas. Umaasa sa Visconde na makakamit na nilang katarungan sa nalalapit na paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. June 30, 1991, nang pinatay ang misis niyang si Estrelita at ang mga anak nilang sina Carmela at Jennifer sa kanilang bahay sa Parañaque. Ginahasa rin si Carmela. The other night, I dreamed that my wife used to approach me in the dream, and she is very happy. As if he used to say me that something good will come up, finally. Ilang turista naman ang bumisita sa mausoleo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Batak sa Ilocos Norte. Maaga rin nagtungo doon ang kanyang byuda na si Congresswoman Imelda Marcos. Nagkaroon ng kalahating oras na misa na dinaluhan ng dating unang ginang at ilang bisita. Natutuwa raw si Ginang Marcos na marami pa rin nakakaalala sa kanyang mister. Dahil sa mga dumarayo, pakiramdam daw ni Ginang Marcos na masigit pa sa libingan ng mga bayani ang himlayan ngayon ng dating Pangulo. At bilang bahagi ng aming serbisyong totoo, naglagay po ng booth ang GMA News and Public Affairs sa Manila South Cemetery. At doon po sa booth na yun na iba't ibang mga libreng serbisyo ang inihatid sa taong bayan. Nakatutok po doon live ngayong gabi si Susan Enriquez. Susan, kamusta ang booth natin dyan?
Nako, Mike, maghapong naging abala ang ating serbisyong Totoo Boot dito sa loob ng Manila South Cemetery. Ito ay bunsod pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa naturang sementeryo. Bagamat maghapong hindi tumigil ang pag-ulan. Ilan sa mga pinakadinayo dito, syempre yung ating Wish Ko Lang Boot kung saan sumulat sila mula sa kanilang mga kahilingang mailibing na maayos ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa paghahanap sa mga nawawalaan nilang kamag-anak at syempre ang ating medical first aid station. Pero bago yan, may mga nasaksihan tayo mga kakaibang pangyayari dito po sa loob ng sementeryo. Narito po ang aking report.